Anak mahirap lang itong si Dan at lumaki ito kasama ng kanyang 4 pang mga kapatid sa isang masukal na parte ng bukirin. Dahil sa doon ay libre lang ang manirahan at walang gumagambala sa kanila para sa kanila ay kunin ang kanilang tirahan. Doon nga ginawa ng kanyang ama at ina na si Berto at Roda na itaguyod ang kanilang 5 mga anak sa pamamagitan ng pagsisipag sa bakanting lupain. Sa pamamagitan ng mga bunga ng kanilang mga pananim ay doon sila nakakakuha ng kanilang mga makakain. Doon nga natuto ng magandang asal itong si Dan at naging maganda ang kanyang ugali na kung saan ay lumaki itong hindi naging maarte sa kung anong meron ang nakahanda sa kanilang kapagkainan. Hanggang sa lumaki na nga itong si Dan at minabuti niyang lumabas sa kanyang nakasanayang lugar para maghanap ng magandang kapalaran. Hindi naman naghadlang ang kanyang ama at ina na si Berto at Roda sa kagustuhan ng kanilang anak na si Dan dahil malaki naman ang tiwala ng mga ito sa kanilang anak na kakayanin nito ang kahit anong pagsubok na kanyang haharapin sa kanyang piniling landas. Nangyari ngang ginawang lumuwas ng ibang bayan nitong si Dan para doon ay hanapin ang kanyang kapalaran. Nakapagtrabaho itong si Dan sa isang bintahan ng feeds ng mga hayop at doon niya nga nakilala ang kanyang naging kasintahan na si Gloria. Isang tahimik lang din na dalaga at may katangian at angking kabaitan na dahil sa tuksuan ng kanyang mga kasamaan sa trabaho ay nagawang magkagustuhan ng dalawa. Hindi naman naging hadlang sa pagtupad ni Dan ng kanyang pangarap itong si Gloria dahil sa ito pa nga ang nagpapatibay ng loob nito at nagbibigay ng comfort sa kanya sa tuwing panghihinaan ito ng loob. Ngunit hanggang isang araw, di inaasahan ng dalawa na mabubuntis itong si Gloria. Kaya't dahil doon ay minabuti na ng kanilang amo na paalisin muna ang dalawa sa trabaho para magpahinga dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang amo na magkaroon ng relasyon ang kanilang empleyado. Simulan nang mawalan ng trabaho ang dalawa ay doon na bumigat ang kanilang problemang dumating sa buhay nitong si Dan at Gloria. At nahirapan ng maghanap ng trabaho itong si Dan dahil sa masilan na pagbubuntis ng kanyang kinakasama. Dahil doon, kung kaya't nagpasya na lang ang dalawa na umuwi doon sa bayan kung saan nakatira itong si Dan. Dahil sa wala namang uuwi ang tahanan itong si Gloria, dahil sa lumayas lang din naman ito sa kanilang tahanan, dala ng katigasan ng kanyang ulo sa kanyang kabataan. Hanggang sa napagkasunduan na nga nila ang araw at oras na sila'y uuwi doon kila Dan. Naging ligtas naman ang dalawang bumiyahe pa uwi ng bayan nila Dan. Ngunit kinakailangan lang ng dalawang maglakad papasok sa maliit na daan dahil sa hindi na makakalusot pa doon ang motorseklong kanilang sinakyan. Kinaya naman itong si Gloria ang paglalakad sa sandaling yon at nasayahan pa nga ito dahil sa ganda ng tanawin doon sa lugar nitong si Dan. Ngunit habang naglalakad ang mga ito ay meron silang nasumpungan sa daan na isang tutang aso. Nakaawa-awa ang kalagayan. Unang napansin iyon nitong si Dan, ngunit wala itong planong tulungan iyong tuta. Ngunit nagpumilit itong si Gloria dito kay Dan na tulungan iyong tuta dahil sa naawa ito sa kalagayan nito. Sige na daddy, kawawa naman yung tuta oh. Ang cute-cute pa naman. Gusto ko siyang alagaan para sabay silang lalaki ng anak natin. Ayaw mo nun? Merong kalaro ang anak natin habang lumalaki siya. Sige na daddy please. Sambit pa nitong si Gloria. Dahil nga sa sinabi nitong si Gloria, ay napilitan na lang itong si Dan na tulungan iyong tuta at kanya nga itong kalong-kalong hanggang sa dumating na sila sa kanilang tahanan. Sa pagdating nga ng dalawa, ay ginawa silang sorpresahin ng kanyang pamilya ng isang simpleng salo-salo. At masayang nagkwentuhan
habang kumakain ang lahat sa gabing yon. Kalaunan ay natutunan naman na mahalin nitong si Dan yung tuta dahil sa nagbigay itong tuta ng saya at ngiti sa mukha ng kanyang pinakamamahal na asawa. At tinuring na nila itong kaparte na ng kanilang pamilya. Minabuti nitong si Dan na magbukod sa kanyang pamilya dahil sa di rin niya gustong makisalo pa sila doon sa bahay ng kanyang pamilya. Sinuportahan naman siya ng kanyang mga magulang at tulong-tulong nga ang mga itong itinayo ang bahay nitong si Dan doon lang din sa unahan, konti, ng bahay ng kanyang mga magulang. Sinadya kasi nitong ilapit ang kanyang bahay sa ilog para di na mahirapan ang asawa nito sa kakaigib ng tubig. Hanggang sa nanganak na nga itong si Gloria ng isang malusog na sanggol na babae. At nagbigay iyong sanggol ng kulay sa buhay ng dalawa. At panay-bantay pa nga itong aso sa sanggol habang ito ay natutulog. Naging kaagapay nitong si Gloria yung alagang aso nito sa pagbabantay ng anak nito. Dahil sa naging maalaga din yung aso at maagap na nagbabantay sa sanggol na hindi ito mapahamak. Dahil sa tatahol lang ito pag tinatawag niya itong si Gloria. Dahil sa maaasahang alagang aso nitong si Gloria, ay naging kampante itong si Dan na nasa maayos na sitwasyon ang kanyang mag-anak sa tuwing lalabas ito para magtrabaho sa gubat para sila'y may makain sa araw-araw. Sa tuwing uuwi nga ng gabi itong si Dan, ay palagi itong sinasalubong ng kanilang aso at palagi itong excited na makita itong si Dan. Napapangiti na lang din itong si Dan sa aso nila ng kanyang asawa. Mabuti na lang no, at nagpumilit ka noong tulungan natin tong aso nang siya'y tuta pa lamang, sambit ni Dan habang sila'y kumakain. Uy, napamahal ka na din ata sa aso natin Sadya talaga yung pinag-cross ang mga landas natin at binigay siya sa atin dahil sa tayo ang nararapat na mag-alaga sa kanya. O diba, okay na okay siya no? Napakamaalaga sa anak natin yan. Katuwang ko yan sa pagbabantay sa anak natin sa tuwing wala ka dito. Tugon naman nitong si Gloria. Sa sinabi nga nitong si Gloria, ay ginawang tawagin nitong si Dan yung aso. At lumapit naman ito sa kanya at kumalong sa kanyang paa. At doon ay ginawang hawakan ni Dan yung ulo ng aso at pinasalamatan. Saktong walang gagawin sa bukirin itong si Dan kinaumagahan. Kung kaya't ginawa nitong alalayan at tulungan itong si Gloria sa kanilang mga labahin. At sabay ngang naglaba ang dalawa doon sa ibaba ng kanilang bahay sa may sapa. Sigurado ka mami na okay lang na iwanan natin dito ang baby natin na mag-isa? Para kasing hindi ako kampante na ipagkatiwala lang natin siya sa alaga nating aso. Kinakabahang sambit nitong si Dan. Oo naman daddy, maasahan ko yung aso natin. Siya kaya palagi ang inaasahan ko dito sa bahay. At tatawagin ako niyan pag magising na si baby. Magtiwala ka lang. Mamaya malalaman mo kung gaano yan siya ka responsabling aso. Tugon naman nitong si Gloria. Sa sinabi nga nitong si Gloria, ay naging kampante itong si Dan at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang lakad, dala ang mga madudumi nilang mga damit doon sa sapa. Mag-isang oras ring naglabada ang dalawa doon sa sapa habang nagkukwentuhan. Ngunit, di pa rin mapakali itong si Dan at doon lang ang isipan nito sa kanilang sanggol na naiwan sa bahay. Pansin naman itong si Gloria na malayo ang iniisip nitong si Dan. Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin ang anak natin? Maya-maya ay magigising na yan at tatawagin na tayo ng ating aso. Ngunit sa di pa natatapos magsalita itong si Gloria, ay bigla nang nagtatatahol ng malakas ang kanilang aso ng kakaiba at parang galit na galit. Doon ang kinabahan itong si Dan kung kaya't nagdali-dali itong tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Dala ang isang kahoy na pamalo sa kung anumang kanyang maabutan doon sa bahay. Habang tumatakbo nga itong si Dan, ay rinig dito ang tahol ng aso nito na walang tigil. Hinihingal pa itong si Dan nang dumating sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit nang dumating siya'y
wala na itong narinig na kahol ng kanyang aso. Lalo pang kinabahan itong si Dan nang kanyang masilayan ang kanilang pintuan na bukas, kung kaya't nagdahan-dahan itong pumasok ng bahay. Dumagdag pa ang kaba nito nang kanyang masilayan sa sahig ang kumalat na mga dugo, dahil doon ay mabilis na niyang pinasok yung kwarto kung saan natutulog ang kanilang sanggol. At nang kanya nangang dungawin yung pintuan ng kwarto kung nasaan ang sanggol nito, ay nanlumo itong si Dan sa kanyang nasilayan. Nang masilayan niyang, kumalat na ang mga gamit ng sanggol at magulo na ang kwarto. Dumagdag pang may mga dugong kumalat doon sa loob ng kwarto. Sa puntong yon ay nandilim ang paningin nitong si Dan, dala ng galit dahil sa nangyari sa anak nito. Kung kaya't agad niyang nilibot yung kanilang bahay para hanapin yung salarin. Dali-daling tumakbo nga itong galit na si Dan patungo sa kusina ng bahay. Ngunit nang papunta pa lang siya, ay nakasalubong ito ang kanilang aso na duguan ang mukha at katawan. Agad na ginawang hampasin ng daladalang kahoy nitong si Dan yung aso nito, dahil sa galit nito at inakala niyang yung kanilang aso ang may gawa sa kanilang sanggol ng ganong karumal-dumal na gawain. Dahil sa nanghihina na yung aso, ay hindi na ito umiwas sa paghampas sa kanya ng kanyang amo, kung kaya't napuruhan ito ni Dan. Mabuti na lang at dumating itong si Gloria at ginawang pigilan itong si Dan. Ngunit huli na ang lahat sa puntong yon, dahil sa nagawa na ni Dan ang bagay na iyon sa kanilang aso. Sandaling natigilan itong si Dan sa puntong yon at nakahinga ng malalim habang tumutulo ang mga luha. Napayakap itong si Dan dito kay Gloria habang umiiyak. "Mami, wala na ang baby natin. Hindi ako umabot. Patawad, Mami." Umiiyak na sambit nitong si Dan. Sa sinabi nga nitong si Dan ay natigilan at naluha itong si Gloria at agad na pinuntahan yung kwarto ng sanggol nito. At doon ay binuhos ang kanyang luha sa kanyang nasilayang sinapit ng kanilang sanggol. Ilang minuto ding iyak ng iyak itong si Gloria doon sa kwarto at sinisisi ang sarili sa kung anong nangyari. Nang bigla na lang itong may narinig na iyak ng isang sanggol sa loob ng kanilang kabinet. Sa una ay inakala lang niya iyong kanyang guni-guni dahil sa mamimiss nito ang kanyang sanggol. Ngunit nang patuloy na ito sa pag-iyak ay doon na natauhan itong si Gloria na iyon ay totoo at hindi lang isang guni-guni. Kung kaya't agad niyang binuksan yung kabinet at doon nga'y kanyang nasilayan ang kanilang sanggol na buhay at wala ni isang galos. Agad niya itong kinalong at dinala sa baba doon kay Dan na iyak ng iyak. Sabay sabing, "Daddy, buhay at ligtas ang sanggol natin. Nakita ko siya doon sa loob ng kabinet. Ikinubli siya doon." Sa narinig nitong si Dan ay agad itong natauhan at natigil sa kanyang kakaiyak at agad na hinawakan ang sanggol nito. Ngunit napaisip bigla ito kung sino ang nagligtas sa kanilang sanggol at doon na pumasok sa isipan nitong si Dan ang kanyang aso na yun siya ang may gawa para iligtas ang kanilang nag-iisang sanggol. Dahil doon ay agad na nilapitan ni Dan yung kanyang aso at niyakap. At nang kanya nangang masilayan doon sa kusina ng kanilang bahay ang wala ng buhay na isang mabangis na lobo, ay doon na natauhan itong si Dan sa totoong pangyayari na ang kanilang aso ang may gawa kung bakit nailigtas ang kanilang anak na sanggol at kung bakit duguan ang kanilang aso ay nakipaglaban pala ito sa mabangis na lobong yon para iligtas ang kanilang sanggol. Dahil doon ay lalo pang umiyak itong si Dan at humingi ulit ng tawad sa kanilang aso sa kanyang nagawa. At hindi itong si Dan tumigil sa pagbigkas ng pasasalamat sa kanyang aso at sa pagyakap dito. Isang linggo ang lumipas matapos ang masidhing pangyayaring yon, ay hindi na muli naging kumpiyansa ang mag-asawa na iwan pa ang kanilang anak na nag-iisa sa bahay. Kung kaya't kanila na itong dinadala sa kung saan man sila magpunta, dahil doon
ay lalo pang napagtibay ng dalawa ang kanilang pagsasama. At mas nagabayan pa nilang dalawa ang kanilang anak, kaagapay ang kanilang aso na nagligtas sa nag-iisa nilang anak na babae. Mami, tama ka nga, simula pa nung una. Blessing talaga sa buhay natin itong aso natin. Mabuti na lang at binigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon na makasama pa natin siya sa ating buhay. Di ko inaasahang makapag-survive pa itong aso natin sa kabila ng kanyang sinapit. May plano talaga ang Panginoon kaya niligtas siya sa tiyak na kapahamakan. Simula ngayon ay ituturing ko na siyang parang anak ko na rin. Sambit nitong si Dan. Oo nga daddy, sadyang blessing talaga siya sa atin. Mahal na mahal ko na yung asong yan. Tama ka dyan daddy, ituring na natin siyang parang anak na rin natin. Tugon naman nitong si Gloria. Simula nga sa araw na yon ay naging matibay pa ang pagsasama ng pamilya nitong si Dan at naging guardian angel ng kanilang anak sa kanyang paglaki, yung kanilang alagang aso.